Bilis! May sunog! Buksan yung pinto! Buksan yung pinto! Bakit nagalak ito? Hello, ito po yung 911. Nasunog po ang bahay namin. Punong kong bahay. Pumunta kayo agad. Bilisan ninyo. Lumabas muna kayo sa kwarto. Paparating na kami. Hindi kami magkalabas. Bilisan ninyo. Taw, huwag kang matakot. Darating si Bao, baligtas tayo. Sagutin mo to. Sagutin mo ang tawag ko. Pepe, sagutin ang telepono. Mukhang nagtagumpay na tayo sa hinaharap. Sabay na tayong uminom. Magdiwang na tayo. Yunjen, ano ba nangyayari? Kuya, nasusunog ang bahay namin. Ako at si Taw-Taw. Nagkala kami sa kwarto. Kung may mangyari sa akin, pakiusap, sabihin mo kay Bai-Fei. Nalagayin si ng mama at papa. Ano? Yunjen, hintayin mo ako. Paparating na ako. Taw-Taw! Taw-Taw! Huwag kang matakot. Ilalabas ka ni mama. Ililigtas ka ni mama. Tangan ko. Taw-Taw! Buksan yung pinto! Buksan yung pinto! Buksan nyo! Patawad, Taw-Taw. Si mama. Hindi ka na ipagtanggol. May bahay na nasunog. Inaalam pa ng mga opisyal ang pinagmula ng sunog. May 2 taon na natagpuan ng walang malay. Hanggang ngayon, hindi pa sigurado ang kanilang ligtasan. Yunjen, patawad. Nahuli ako. Ito si Yunjen at si Taw-Taw. Ang aking mabait na anak na babae. Kaya ito ka na lang umalis. Paano mabubuhay si mama ngayon? Ma! Ate, kasalanan ko ito. Hindi ko naalagaan na mabuti si Yunjen at Taw-Taw. May mukha ka pa magsalita. Bakit sila namatay? Si Sense at Taw-Taw. At ikaw wala nangyari. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Hindi na dapat ako nag-business trip. Hindi ko na dapat iniwan sila mag-ina. Kung mabubuhay lang sila ulit, handa ako mamatay kapalit nila. Narinig ko sa anak ninyo ay natrap sila sa sunog. Maaari ko bang tanungin kung saan kayo nang mangyari ang insidente? Ako, nung oras na yon, ako ay nasa business trip. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Wala na sila ngayon. At wala na rin sa isa ang buhay ko. Ay, Mr. C, huwag niyo pong isipin ng masama. Kailangan pa kayo ni na Madam Song at Mr. Song. Sila ay umasa pa rin sa inyo. Sa pagkakaalala ko, mayroon pa namang panganay na anak at pangalawang anak na babae ang pamilya Song. Anong panganay? Nakikitira lang siya sa pamilya Song. Isang outsider lang naman siya. Tungkol naman sa pangalawang anak na babae, balang araw, mag-aasawa rin siya. Ipapangako ko, aalagaan ko na mabuti ang mga magulang niya. Ako, si Si Bai-Fei, ay nanunumpa dito. Simula ngayon, para makaipon ng kabutihan para sa aking mag-ina. Naway sa langit. Maging maganda ang buhay nila. Nakakalangkot na sa mundong ito, ang mga nagmamahalan ay napagkiulay ng kamatayan. Sige na, pwede na kayo magsiuwi. Buti na lang, mabilis umikot ang utak mo. Tinulungan mo kong harapin ang mga reporter. Mas marami pa akong pwedeng gawin para sa'yo. Anong ginagawa nyo? Secretary Yao, halos nadapa siya, kaya inalalayan ko lang. Inalalayan ba o niyakap? Alam mo sa sarili mo ang totoo? Kinyan, alam kong matagal mo na akong kinakainisan. Pati pagsasalita mo, puro patama. Inaabangan mo ba talaga na ako at si Yunjen ay sabay mamatay sa sunog? Doon ka ba sasaya? Wala nang haharang sa'yo sa pagpapakita ang gilas mo sa harap ni na mama at papa. Gusto mong mamatay? Lumayo ka kay Yunjen. Huwag mong dungisan ang daan niya sa kabilang buhay. Ikaw! Si Bai-Fei, binabalaan kita. Mas mabuti na itong sunog talagang walang kinalaman sa'yo. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na impyerno sa lupa. Huwag mo ko pagbintangan! Ano bang tingin mo sa sarili mo para kausapin ako ng ganyan? Ha? Ulol! Yunjen,
Ang sunog na to, talaga bang aksidente? Hindi ko kaya paniwalaang umalis ka na. Si Sibay Faye, sa harap mabait at sa likod ibang ugali. Isang masamang tao, ganun kabilis siya maghanap ng ibang babae. Nakikipaglandian na naman. Siguradong may kinalaman siya sa sunog. Sa wakas, natanggal ang malaking problema. Panahon na para magdiwang. Ano bang ipagdidiwang mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Kin? Kapag may nakuha talaga siya, wala tayong mabuting kahihinatnan. Huwag kang mag-alala. Si Chinyan, isa lang siyang aso ng pamilya Song. Hindi siya makakagawan anumang gulo. Halika, huwag mong hayang magalit ka dahil sa mga taong walang halaga. May surprise ako para sa'yo. Anong sorpresa? Bye, Faye. Alam kong nawalan ka ng isang anak. Basta gusto mo kong pakasalan, anak ko ng gusto mo, ipapanganak ko para sa'yo. Lele, ang batang ito ngayon, hindi tamang panahon ng paglitaw niya. Paano kung... Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pala balak na pakasalan ako? Sige, Faye. Paano ba naging hindi mo kapagseta si Tao Tao? At paano namatay ang dalawa? Hindi alam ng iba. Pero ako, mali na sa akin. Tumigil ka! Papa! Toto, bakit ka na dito? Mr. C, hindi natin pwede ngayong masabi niya ito sa iba. Huminto ka! Taw-taw, Tawan mo ako! Masama ka, Papa! pasensya na Taw-taw. Huwag mong sisihin si Papa. Nakita mo mga bagay na hindi mo dapat makita. At ang bagay na ito, hindi pwedeng malaman ng mama mo! Taw-taw! Doktor, bakit po ang anak ko hindi na siya nakakapagsalita? Malaki ang posibilidad na na-trauma ito. Sa ganitong sitwasyon, pwedeng gumaling sa loob ng ilang buwan o baka naman abutin ng ilang taon. Kailangan yung bigyan ng bata ng gabay sa emosyon. Ilang taon? Huwag ka mag-alala, Yunzen. Hahanap ako ng paraan para gumaling si Tao Tao. Huwag kang pati ang langit ay tumutulong sa akin. Lele, gusto maging mabait ka. Magiging iyo rin ang pagiging Mrs. C. Pero kapag magsalita ka pa ng walang ingat, pareho tayong mapapahamak. Eh hanggang kailan pa ako maghihintay? Kaya ko pang maghintay. Pero ang bata na sa tiyan ko, hindi na. Kahit sabihin ko, hindi mo rin maiintindihan. Maghintay ka na lang. Pagdating ng araw, hindi ka lang magiging Mrs. C. Pati mayamang ginang, magiging ikaw din. Sige na nga. May multo! Anong multo? Nag-iimbento ka na naman. Kanina, nakita ko talaga silang dalawa. Ewan ko sa'yo. Pag-epekto lang yan ng hormones kaya nag-hallucinate ka. Sige na. Huwag ka nang pumunta sa libing bukas. Baka masira mo pa ang plano ko. Pa, gusto ko ibenta ang shares ko sa kumpanya at sa pangalan nila Yunzen at Tao Tao. Magbubukas ako ng clothing company. Lahat ng kikitain ay para sa charity, para makaipon sila ng kabutihan. At saka, Tignan yung pagdadadramang yan. Pagkalit na yung Jen, iniisip mo na agad ang shares niya? May konsensya ka pa ba? ate, ikaw, bakit mo iniisip ang ganyan tungkol sa akin? Ang tunay na kamatayan ay hindi magpanaw, kundi ang makalimutan. Ang ginagawa ko, umaasa rin ako na mas maraming taong makakaalala kay Yunzen at Tao Tao ng habang buhay. Tama ang sinabi ni Baife. Hindi natin dapat kalimutan si Yunzen at Tao Tao. Magpapag-ipon ng mabuting kapalaran para sa mga bata ay mabuti rin. Pa! Ma! Kayo! Huwag ka nang magsalita. Gagawin natin ang sinabi ni Baife. Mabuti kong asawa. Hindi ko inakalang patay ka na. Pero patuloy mo pa rin akong matutulungan kumita. Ang araw na ito, matagal ko nang hinihintay. Sa libing ni Yunzen, abala ka rin ng ilang araw. Matapos ang lahat, mas maaga ka nang umuwi at magpahinga. Pa, ayos lang ako.
Basta si Yunzen at Tao Tao ay masaya sa kabilang mundo, wala nang pagsisisi sa puso ko. Anong nangyari? Fei, hindi pa napansin ng pulis ng kahit ano? Yung perang yon? Ibabayad ko sa iyo ang pera. Ang trabaho ng anak mo ay aayusin ko rin. Tandaan mo, may mga bagay na dapat manatiling lihim magpakailanman. Huwag ka nang tumawag sa akin. Alam na, Tita Peng. Huwag kang mag-alala. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa press lunch ng Zentao Clothing. Binabati namin si CEO sa paglista ng kumpanya. Pagkalipas ng isang taon, naalala mo pa ba ang pagsisimula ng tatak? Siyempre, naalala ko. Ito'y para sa akin. Itinatag para sa akin bigla ang namatay na asawa at anak. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa patuloy na suporta na nagbigay sa akin ng pagkakataon ngayong taon na maglingkod sa kapwa. Sana ang Zentao ay makita ng mas maraming tao. Pasensya na talaga. Medyo nawala ako sa sarili ko tuwing naisip ko sila. Hindi ko talaga maiwasang maluha ang aking mga mata. Kung may tanong pa kayo, malaya kayo magtanong. Sasagutin ko. Gusto kong itanong kay COC, sa nakaraang taon, nangal ka ba tungkol sa kanila? Narinig ko ng mata sila sa sunog. Sa iyong panaginip, ano bang itsura nila? Natakot ka ba? Pasensya na, wala na talagang palatandaan na buhay pa siya. Paano pwedeng may parehong mga mata? Kahit pati ang nunal sa mata ay pareho. Baka si Song Yunzen hindi pa talaga namatay. Ikaw COC, bakit hindi mo sinagot ang tanong ko? Hindi mo ba sila na panaginipan? O inaamin mo lang na natatakot ka? COC, nakasubaybay ang mga reporter. Ano bang kinakatakutan ko? Ang takot ko ay hindi sila lumitaw sa panaginip ko. Tingnan niyo to. Ang aking asawa at anak. Sa ganitong paraan lamang, nararamdaman ko na sila'y palaging nasa tabi ko. COC, masipag at may puso ka talaga. Diyos ko, napakatapat ni COC. Ang pagmamahal niya sa asawa at anak at talaga namang malalim. Buti na lang at nauna ako naglagay ng tattoo. Sino ba talagang babaeng ito? Lahat ng reporter, umalis na ba? Hindi pa ako nagmamadaling umalis. Gusto ko makipag-usap pa kay COC ng mas matagal. Ikaw, sino ka ba talaga? Hindi pwede. Hindi ka pwede maging siya! Bakit natakot ang gata sa COC? Sino ba ko sa palagay mo? Oras na para mapakilala ng maayos. Ako ay taga Yua Media News, reporter Yunsong. Kuya, muli, mali ang tawag mo. Patay na si Song Yunzen. Ako na si Yunsong. Kinagagala kitang makilala. Yunsong! Oo. Ito ang aking press ID. Ang lamig ng sahig dito, kayang kitang itayo muna. Hindi na, kaya ko na mag-isa. Pasensya na COC. Mukha akong kilala mong tao. Anong relasyon ninyo? Bakit ka natatakot ng ganito? Wala. Kasi bigla ka lang lumitaw kanina. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Pasensya na talaga COC. Sa totoo lang, ngayong araw, gusto kitang kausapin tungkol sa isang collaboration. Pwede rin magkapit tayo sa isang cafe at mag-usap tungkol sa kolaborasyon. Pasensya na sa paghihintay COC. Medyo natagalan ako. Walang problema, Miss Yun. Mocha, ito ang specialty ng kape na ito. Pinili ko na para sa'yo nang hindi humingi ng permiso. Sana ay okay lang sa'yo. Si Faye, bakit mo ko binila ng mocha? Nakalimutan mo ba na hindi ko pwedeng kainin ng tsokolate? Pasensya na. Nagka-allergy na ako. Hindi ko iniisip ng problema yon. Salamat.
Salamat. Marahil narinig yun na tungkol sa amin sa Waming News. Nagbubukas ang kumain ng bagong larangan. Gusto namin gumawa ng news interviews sa pamamagitan ng livestream. Ngunit mula nang pumasok ako at nakitang balita ninyo, ang sunog na iyon ay nag-alis sa inyo ng asawa at anak. Napakabutal na realidad. Ngunit, nakabangon kayo agad at nagtatag ng brand para sa inyong pamilya, ginagawang kabutihan, katapangan at determinasyon, ang pagmamahal sa pamilya at sa kapwa. Tulad ng inyo ay siyang gusto kong i-interview. Mga taong may malaking puso. Talagang inspirasyon. CUC, nakikinig ba kayo? Anong tinitingnan nyo? Wala naman. Ito. Kumusta ang lasa ng kape? Miss Yun, ayos ka lang ba? Wala naman. Masarap ang mocha dito. Talaga ba? Mukhang ako lang talaga nag-iisip ng sobra. Naubos ko na rin kape. Ituloy na natin ang pag-uusap tungkol sa sinabi ko kanina. Sige. Magpatuloy ka. Alam ko naman na kumita kayo ng gamit ng pera ng patay para maipiyo ang kumpanya. Pero gusto niyo umangat pa at makapasok sa top 3 ng industriya. Ang pagsali sa aming live interview, malamang pinakamainaw ng pagpili. Anong ibig mong sabihin? Pasensya na. Medyo diretsyo lang talaga ako magsalita at bilang nasa industriya kami ng balita, medyo matalas ang pananalita namin. Kung na-offend ko kayo, tapos puso kong humihingi ng paumanhin. CUC, huwag na kayong magtampo sa akin. Alam ko na sa pagpapano ng asawa at anak ninyo, kayong pinakanasaktan. At ang perang kinikita ninyo, lahat ay binibigay ninyo sa charity. At dahil sa kabutihan ninyo, kaya ko kayo napili bilang subject ng aking interview. Pag-iisipan ko pa. Sige. Hihintayin ko mga ng balita mula sa inyo. Ayaw mo na bang mabuhay? Alam mo namang allergic ka sa tsokolate, pero ininom mo pa rin ang mocha. Kung ako lang na nabuhay, ang buhay kong ito ay para ipagganti si Tautau. Mama, Tautau, nakakapagsalita ka na. si Papa at si Tita yung nakita ko ng halikan. Tapos itinulak ako ni Papa pababa ng hagdan. Mama, huwag kang umiyak. Tautau! Bago ko uminom ng mocha, umiinom na ako ng gamot. Wala akong pangarap na mamatay. Ang pumatay kay Tautau, hindi pa napaparusahan. Hindi ko hayang may mangyari sa akin. Kung ganun, anong balak mong gawin? Si Saybay Fei noon, nang nakaslab itulak si Tautau pababa. Hindi mo rin siya na nag-utos nito. Gagamitin ang pagkataon ni Yonsong para lapitan si Saybay Fei pag nalaman ko ng katotohanan. Sisiguraduhin kong masisira ang pangalan niya. Mr. C, yung Miss Yun na yon, totoo siyang reporter ng Wami News Network. Galing siya sa ibang bansa at tumbuhan na siyang empleyado. Bukod pa ron, ang Wami kamakailan may proyekto para sa live interview. Mr. C, may mungkahi ako. Ngayon ang kumpanya natin ay nasa tuktok ng kasikatan. Kung may media na tutulong at magpasiklab na palakihin muli ang dating issue, makakahakot tayo ng panibagong atensyon. Baka may pagkakataon pa na maging isa sa nangungunang 3 kumpanya sa industriya ng damit. Sige, kontakin mo si Miss Yun at dalhin siya dito sa kumpanya para pag-usapan ng detalyado. Opo. Boss, matagal ka na rin hindi pumupunta sa bahay ko. Ngayong gabi, gusto mo bang mag-relax muna? Anong ginagawa ninyo? Eh nako Miss Yao, hindi ka pwede pumasok. Eh talagang pasensya na Mr. C, hindi namin napigilan si Miss Yao. Pumunta ka muna sa baba. Opo. Ikaw na salbahe. Inagay ko pa si Vibe sa harap ko. Hindi ka ba matakot? Hindi ka naman may-ari dito. Akala mo ba kung sino ka? Akala mo ba kung anong halaga mo? Ikaw na salbahe. Tingnan natin kung malakas na kapag masalita. Anong karapatan mong para tamaan ako? Ikaw! Si Bayfe, ikaw na walang konsensya. Hayop ka. Nakatingin ka lang mo sinasaktan ako, ha? Maniwala ka man o hindi. Ilalabas ko lang ng kalukuhan mo. Ipapakalat ko ang lahat. Tumigil ka! Ikaw, lumabas ka muna. Ikaw,
Ano na naman ang balak mo? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Nagkakahiya! Shay Baifei, ikaw na walang konsensya. Sa loob ng maraming taon, ilang bagay ang ginagawa ko para sa'yo. At kahit ngayon, wala akong pangalan, wala akong karapatan. Ako at ang anak ko ngayon, wala pa ang kahit resta ng pamilya. Sa bahay, kailangan ko bang tiis ang mama mo araw-araw? Ito bang magandang buhay na pinapangako mo noon? Sige na, ang ipinapangako ko sa'yo, gagawin ko talaga. Tingnan mo, kakasimula lang umayos ng kumpanya. Ang dami kong bagay kailangan asikasuhin. Hindi mo ba ko pwedeng bawasan ng problema? Gusto mong hindi ma-stress? Tanggalin mo muna yung kabit mo. Kung hindi, ibubunyog ko lahat ang mga ginagawa mo. Lahat ng yun. Sige, susundin ko lahat. Isang empleyado lang naman yun. Tatanggalin ko agad siya. Ayan, ganyan dapat. Sige, umuwi ka na't alagaan ng bata. Huwag mong hayaang may makakita. Pagkiusap, talagang buong kausapin si Bossy. Kaya niya akong manatili. Magtatrabaho akong mabuti mula ngayon. Yan ang gusto ni Boss C. Wala rin ako magagawa. Ikaw kasi, nagalit mo ang taong hindi dapat galitin. Sige na. Ngayon, alam mo na kung sino may bahay dito. Umalis ka na. Miss Yao, tara na. Pinapatin ka na ni Boss C sa bahay. Hello. Yung Miss Yao ba? Siya ba talagang asawa ng boss ninyo? Hindi ba naman tayo ng asawa at anak isang taon pa lang? Eh bakit yung bata sa kamay niya? Ang laki na. Actually, Nandito ka na pala, Miss Yun. Bakit hindi ka pa umaakyat? sige. Pag-usapan na natin ng tungkol sa magiging pagtutulungan natin. Sige. Pero bago yon, gusto ko munang magtanong tungkol sa nangyari kanina sa baba. Yung Miss Yao, siya bang iyong... Siya, kamag-anak ko siya sa malayong kamag-anakan. Kakapanganak pa lang ng bata, biglang namatay ang asawa. Kaya medyo mahirap ang buhay niya, isang uli lang ina. Kaya tumulong ang mama ko sa kanila. Ngayong araw, may bigla siyang kailangan sa akin. Kaya siya pumunta dito sa kumpanya para hanapin ako. Ah, ganun ba? Talaga naman si Mr. C ay isang taong may pusong mabuti at tapat sa kapwa. Miss Yun, sobra ng papuri mo. Pinsan ko lang yun. Kung kaya naming tumulong, tutulong kami. Mula sa kasinta naging pinsan, si Baifei. Talaga namang marunong ka magsinungaling. Si Mr. C ngayon ay nag-imbita sa akin, sigurado ka na ba? Tama, pumapayag na kung pumunta sa inyong livestream. Pero, kailangan kong malaman ng maaga magiging paksa ng interview. Walang problema. Maligayang pagtutulungan. Maligayang pagtutulungan. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Maligayang pagdating sa espesyal na livestream ng Wame. Ako ang inyong host, Yun Song. At sa tabi ko naman, ang ating paunang bisita para sa episode na ito. Kilala bilang negosyante mapagmahal sa kapwa, si Mr. Sei Baifei. Sei Baifei ay siyang lumitaw sa trahedya ng sunog kung saan walang asawa at anak niya para sa kanyang pamilya. Tinatag niya isang clothing brand at gumagawa ng charitable work. Sobrang maaalalahanin talaga siya. Tunay na papiro si Mr. C, mayroong 100,000 taon na nakasubaba sa livestream. Opisyal natin sisimula ang interview ngayong araw. Unang tanong, mula ng trahedya ng sunog, isang taon na nakalipas, may mga balita na si Mr. C ay malapit ang magpakasal muli at magkaroon ng anak. Sa gitna ng gabi, sa mga panaginip mo, hindi mo ba naramdaman pagkakasal sa asawa at anak mo? Ang tindi naman ang tanong ng host, nakakapagsalita ba siya ng maayos? Oo nga, siguradong sinadya niya lang. Walang pakundangan. Kalukuhan ang mga yan. Ikaw, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang balitang yan. Ang relasyon ko at ng yumaong asawa ko ay nasusulyapan ng langit at lupa. Kung hindi lang para sa kapakanan ni Yunzen at Tao-Tao, matagal ko na silang inaanak. At tungkol naman sa iyong mga binan, may problema ba kayo? Bakit pagkamatay ni Mrs. Song, hindi ka naman bumisita sa kanila? Natural lang na ilaan ko ang aking isip sa gawaing kawang-gawa. Ngunit sa pamilya ko, inalagaan ko rin naman sila. At saka, may mga bagay na hindi na kailangan ipagyabang. Tama! Yung mga anak na lagi lang sinasabi ang pagiging mapagkumbaba, yan ay palabas lang. Tamang sabi ni Mr. C, walang kamera sa paligid mo, kaya hindi makikita ng iba ang iyong ginawa. Nakakairita naman itong host, tama? Tinututok sa puso ng tao. Sige, salamat Mr. C sa iyong sagot. Ngayon naman, magpapatigil muna tayo saglit sa gitna ng interview. Tatanungin kita, bakit hindi mo sinusunod ang script ng mga tanong? Huwag kang mag-alala Mr. C, ginagawa ko lang ito para sa epekto ng livestream. At saka, maaari nitong alisin ang pagdududa ng mga tatungkol sa'yo. Pwede mong tinaan sales data ng kumpanya mo. Mr. C, ang sales ngayong gabi ay nakapag-record ng pinakamataas. Ano? Ano Mr. C, hindi ka pa naniniwala? Maganda na tayo, ipagpatuloy natin ang interview.
Baligay, pagbabalik sa ating livestream, ipagpatuloy natin ang interview. Mr. C, pag-usapan natin na medyo magana paksa. Nais kong malaman kung paano niya nakilala at mula si Mrs. Song noon. Paano kayo nagkaintindi at nagmamahalan? Ito, noong mga panahong iyon, ako isa pa lamang maliit na ahente noon. Siya ang aking kliyente. Kumusta Miss Song? Sa mga nakarang araw, ito ang nakita naming pinakamagandang unit ng bahay. Talagang maganda. Bukas natin pirma ng kontrata. Walang problema. Ganda! Sa ganitong oras, nag-iisa ka lang ba sa labas? Gusto mo bang sumama sa akin? Huwag kang lumapit. Tigilan mo yan! Anong balak mo? Mr. C, Huwag kang matakot, Miss Song. Sisikapin kong protektahan ka. Sige! Ikaw na pala at ginagambala mong mabuting plano ko. Kamatayan bang hinahanap mo? ingat ka! Tumawag na ko ng pulis! Mr. C, anong gagawin natin? Ang dami mong dugo. Huwag kang mag-alala. Mas masakit pa sa puso ko kaysa sa kamay ko. Tignan niyo to. Dahil sa peklat na ito, ipinagkatiwala sa akin ni Yunzun ang buong buhay niya. Pero sa huli, hindi ko siya naiprotektahan ng maayos. Bakit ang mga tao nagmamahalan ay kailangan magpakalayo sa mundo? Hindi ba't para sa pagpapakasal ito? Gusto ko lang ng lalaki na katulad ni Mr. C, mapagmahal, matapat at mabait. Ang kwento ni Mr. C, talagang nakakakilig, ngunit pagkatapos ng investigasyon, nalaman namin na pagkatapos ng insidente, binigyan niya ng pera ang lalaki na kasugat sa kanya. Anong tunay na motibo niya? Ngayon sa live, may bisita rin tayo, isa pang sangkot sa insidente, hanggang member na si Awang, upang ipaliwanag na nangyari. Maligayang pagdating, Awang. Umupo ka. Gusto kong itanong sa'yo, bakit nang sinugat mo si Mr. C? Hindi lang niya pinila magkipagsundo, binigyan ka pa niya ng pera. Ito ba'y para lamang upang mapasaya ang puso mo? Plano ba ni Mr. C ito noon? Miss Yun, huwag ka magkalat ng kwento. Noon, nais ko lang na hindi lumala ang problema. At kung pwede, patawarin mo ang tao. Mr. Fei, huwag mo na rin pahirapan ng lahat. Mr. Fei, kung hindi dahil sa kabutihang loob mo na nagbayad sa paggamot ng mama ko at tinulungan mo pa ako makahanap ng trabaho, marahil hindi na ako nabubuhay ngayon. Ano? Ikaw? Mama, para nakita ko na isang buhay na Buddha. Gaano kaya kabait ang isang lalaki na mamahal sa asawa niya? Karapat-dapat lang na may asawa siya. Ngayon, pupunta ko sa susunod na daang order. Ang mga dami sa brand niya, suportahan natin si Mr. C. Oo. Pero ang lahat ng yun ay nakaraan na. Miss Yun, salamat sa'yo. Dahil sa'yo, naabot ng kumpanya ang bagong record sa benta. Walang alam Mr. C. Kung hindi dahil sa kabutihang loob mo, paano kung makakamit ng ganitong pagkakataon para sa kabutihan? Hindi na nakakapagtaka kung bakit nawalang puso ni Mrs. C noon. Kaya ngayon, marami na center ang nakakagusto sa'yo. Tahimik nilang inihayag ang paghanga. Miss Yun, talaga ba? Tama. Ang kaibigan ko ay may ginawang swimming pool. Bukas, gusto mo bang subukan? Ang babaeng ito, kahit sa mga mata o sa likuran, parang kapareho ni Yunzen. Talaga bang pagkakataon lang ito? May marka ng paru-paro sa balikat ni Yunzen. Kung may marka rin siya, hindi na ito basta-bastang pagkakataon. Sige, magkita tayo bukas. Sige. Miss Yun, ang mga hiniling nyo, natapos ko na. Tingnan nyo, kailangan nyong ibigay ang pera sa akin. Miss Yun, ano bang ibig sabihin ito? Ang isang tulad mo, isang patutot na nanakaw sa nag-iisang babae, dapat lang sa isang madilim at walang liwanag na lugar, magmuni-muni ka. Hindi! Hindi! Bitawan niyo ako! Kumusta ng interview? Ayos naman. Si Sebay Faye, inibitahan niya ako ng lumangoy bukas. Siguro, gusto niya makita ang marka ko. Anong gagawin natin? Sa maikling panahon, wala kang oras para tanggalin ang marka. Huwag kang mag-alala, may plano na ako. Talaga bang kailangan mong gawin ito? Ayoko makita ka at lumapit sa taong basura na yon. Pwede naman natin gawin ng ibang paraan para imbestigahan siya. Si Sebay Faye ay maingat na mapanlikha. Kung hindi makuha ang tiwala niya, hindi posible makahanap ng ebidensya laban sa kanya. Pero, tungkol bukas, Huwag kang mag-alala kuya, aalagan kong sarili ko. sige. Basta babantayin kitang patago, tawagan mo lang ako.
Bakit hindi nakalanta ng balikat? Bye, Faye. Huwag kang masyadong halata. Gusto mo ba siya makita makabikini? Halika, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pag-uban ng damit ng babae, eksperto ako sa ganoon. Ano bang pinaplano niyo sa likod ko? Ano bang pwede planuhin? Pero Miss Yun, kakauwi mo lang galing abroad. Sobrang konserbatibo ng suot mo. Kahit swimsuit, hindi mo nga naisuot. Dongshen, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Wala namang masama sa pagsuot ng swimsuit, pero hindi ko alam, Mr. Shaw, may lakas ka bang magpasuot sa akin? Ano ba yan? Kung ikaw magsusuot din ako. Sige, Mr. Shaw. Ayos ba? Mukhang nag-alala lang ako ng sobra. Paano nga ba may buhay na muling bumabalik? Mr. Shaw, hindi ka pa ba magpapalit? Sige, magsusuot na ako.